Narito na naman po tayo upang pag-usapan ang portfolio assessment. Ito po yung portfolio assessment episode 2 na kung saan ay matututunan natin ang iba pang mga bagay-bagay dito sa portfolio assessment. Ngayon po ay tatalakayin ko ang tungkol sa portfolio assessment, episode number 2 na po tayo. At alam ko marami po kayong malalaman at matututunan sa mga pagkakataong ito sapagkat lumalawak na po ng lumalawak ang atin pong pinag-uusapan tungkol dito sa portfolio assessment na ito. Ito po ang ating portfolio assessment episode number 2. Ano nga ba yung mga uri ng umuunlad na portfolio assessment? Paano mo ito malalaman? Ikaw bilang isang guro o magiging guro, paano mo malalaman kung ang portfolyong nasa sa iyo na nilalaman ng mga bagay-bagay o yung mga nagawa ng mga mag-aaral ay umuunlad at nagiging maayos? Ito po ay hindi simpleng assessment. Hindi ito sa pangkaraniwang assessment lamang. Kinakailangan dito ang oras at effort ng parehong guro at mag-aaral. Both po yan. Guro at mag-aaral, kinakailangan may effort po. Dito sa pinag-uusapang ito or sa tinatawag na portfolio assessment. Para sa guro, tandaan na kung ikaw ang implementer ng assessment, walang shortcut. Hindi pwedeng shortcut tapos agad. Hindi ganun. Walang shortcut po ito. Upang makamtan mo ang layunin ng portfolio assessment. It's a long process. No shortcut, ika nga. Ang tagumpay ng uring ito ng assessment ay depende sa guro at kung paano niya ipinamalas ang portfolio or portfolio assessment at lubos na umaasa sa pagtingin o pag-aanalisa sa portfolio assessment na mayroon po siya. So narito po ang ilang pamamaraan upang maipatupad ang portfolio assessment na atin pong pinag-uusapan. Una, kilalanin ang kabuuang layunin at focus. Alamin mo, ano ba ang pinofocus ito? Ano ba ang layunin nito? Hindi po pwedeng gano'n na lang, hindi pwedeng nagpasa na, nasa loob na ng portfolio mo, ng portfolio na mag-aaral mo, ay tapos na. Ikaw mismo, kinakailangan alamin mo, ano ba ang layunin nito? So bilang guro, dapat ay nasa isip mo na ang layunin at saan nakapokus ang portfolio na ito. At ganoon din, saan ito natatapos. Hindi po ito matatapos sa basta natapos lamang, kundi talagang meron siyang tinatakbo. Meron siyang tinutugon, ika nga, merong focus na sinasabi. So, hindi siya basta-basta natapos lang, hindi basta-basta shortcut lang na ginawa, tapos na, hindi po ganon. So, kinakailangan nga ikaw bilang guro ang nakakaalam ng layunin na ito. Dapat din, mga kaibigan, sa prinsipyong ito, ay kinakailangan malaman mo ang lahat ng gawain. Lahat ng gawain na sabihin nating maisa sa katuparan sa loob ng silid-aralan. So what are those things that
will be implemented inside the classroom. Tungkol sa portfolio ito, ay dapat alam mo ang kalikasan ng pagsusuri. Kung ito ay batay sa proseso o batay sa produkto. Produktong batay sa proseso, anong ibig sabihin yan? Ang produkto sa batay na proseso, ang guro ay nagbibigay ng diin sa proseso ng pagbuo at sa pagkumpleto ng mga kinakailangang elemento. A product-based portfolio gives more weight on the end product itself, which is reflective of the entire effort of the learners. Knowing the purpose and focus of the portfolio position, the teachers in a place of guiding and facilitating the learners and the attainment of learning outcomes. Malaki po ang role na ginagampanan ng guro. Malaki po ang kanyang magagawa, especially pagdating dito sa pinag-uusapan po nating portfolio assessment. Hindi po pwedeng nagpasa na lang ang mga mag-aaral mo, tapos na, hindi pwedeng ganon. Tumako tayo sa pangalawa. Ang pangalawa po na pinag-uusapan natin regarding portfolio assessment, ito po yung sinasabi nating steps in developing portfolio assessment. At ang pangalawa ay identify the physical structure. You have to identify the physical structure. So after knowing the purpose, mga kaibigan, teachers can now decide on the technical aspects. Ano ba ang technical aspects nito? Ang guro po ang magdedesisyon yan. So, teachers can use a traditional portfolio. Iba-iba po yan. Meron tayong tinatawag na traditional portfolio. Meron tayong tinatawag na electronic portfolio. So, iba-iba po yan. O yan, dalawang yan. Ano ang pagkakaiba nila? Pag sinabi nating traditional portfolio, ito po yung, it is a tangible portfolio o yung electronic portfolio naman which can be presented in a compact disc. Nasa CD po yan. Doon natin makikita ang nilalaman, ang mga portfolio o nilalaman ng portfolio ng isang mag-aaral. O pwede rin naman sa flash drive. So, yan po yung tinatawag na electronic portfolio. At yan po yung usong-uso na ngayon. Minsan hindi na hard copy, nasa soft copy na lang siya, nasa CD, nasa hard drive, may Google Drive. So, pag binuksan mo yon, isang click mo lang, makikita mo na kung ano po yung nilalaman ng portfolio yon. That is how we are going to identify, or the teacher will identify the physical structure of the portfolio assessment. The third one is determine the sources of content. Ito, napakaganda po nito. Ang portfolio is not mere collection of diversified sources. Hindi ba basta nangolekta? Hindi ba sa inilagay sa isang folder o sa isang portfolio tapos na? Hindi po. A good portfolio must have a specific theme that learners and teachers must uphold. Tatandaan niyo po yun. Kung kayo ay isang guro, hindi po pwede nagpasa lamang o nag-submit ang inyong mga mag-aaral ng nilalaman ng kanilang portfolio or ng kanilang portfolio. There should be a specific theme that learners and teachers must uphold. So, most of the time, mga kaibigan, dependent on the type of portfolio, syempre, depende sa portfolio kung ano ang kinakailangan at ang theme na dapat nating pag-usapan. Meron nga po ako isang nabasa na isang sulatin na nagsasabi na ang guide in choosing the portfolio or sources of content, musical man to, identify several artifacts in social studies. Ano nandyan? Different cultures, institutions, and professions. Discussions of equality. Ayan po yung mga bagay na justice. So these are the things that you must have in the portfolio when it comes to law, social studies ang topic or ang paksa o ang subject. Yan po ang mga nilalaman. So, dapat din po, okay, yung mga social issues, investigations on social issues, and propose to respond to a social issue. Paano ka magre-respond doon sa social issue na yon? Pang-apat,
ay ang determine the student reflection guideline. Ito, maganda po ito mga kaibigan. Before implementing your portfolio assessment, make sure na ang learners mo ay aware sa proseso, sa content, sa purpose, at sa evaluation process. Dapat ang mga mag-aaral, alam nila po yan. Hindi yung, eto na portfolio ko, pasa ko na, tapos na. Hindi po. So, they must be aware of the processes, content, purpose, and the evaluation process. Yan, importante po yan. At dapat, inaalaw natin ang mga estudyante o mga mag-aaral na malaman nila yung different areas. Diba? In order to help them to distinguish what to pursue and what should be given emphasis. Ito, bibigyan ko ng emphasis to. Ito ang gagawin ko. Ito ang gagawin ko. Ito ang gantong ilalagay ko. Dapat alam po ng mag-aaral yan. Diba? So, sa panahon ito ng kanilang pagbubuo o paggawa ng portfolio, teachers must always back up the children as a facilitator willing to help them achieve what is expected of them. Huwag naman natin pabayaan ang mga mag-aaral na basta dala sila bumuo o gawa ng sarili nilang portfolio. Kinakailangan na inariyan ang paggabay ng mga guro sa paggagawa ng mga batang ito, ng mga mag-aaral. The P1 is identify the scoring rubric, then evaluate. Importante that there should be a scoring rubric. Sapagkat bahagi ng success ng portfolio assessment is when teachers are able to create or adapt scoring rubrics aligned with the learning targets. Hindi pwedeng, ito score ko sa kanya 5, ito score ko 4, siguro 3, siguro, hindi po pwede. There should be a rubric. There are instances that teachers are use standardized scoring rubrics which leave great question on the reliability and validity of the results. Meron po tayong mga mag-aaralan talagang mahuhusay. Tatanungin ka, bakit ganitong score na binigay mo sa akin? Kumpleto naman po ang aking portfolio. Kumpleto naman po ang aking mga achievements na nandyan sa portfolio. So, ipakita mo. Dapat alam mo at meron kang rubrics so that hindi ka naliligaw at hindi ka mapapahiya sa iyong mga mag-aaral kapag ka meron kang rubrics na inihanda. Okay? So, dapat may mga criteria din yan. Halimbawa, excellently provides sound arguments para hindi magkaroon ng ganong punto versus creates a simple reaction paper on social issues. We are referring to social studies. Kaya po, kinakailangan, kahit social studies na pinag-uusapan natin, dapat meron tayong rubrics. Pang-anim, ito, napakahalaga rin. Communicate the results of portfolio evaluation. After evaluating the portfolio, tapos na-evaluate mo na, the terminal step of the assessment process is the announcement of results. Kinakailangan alam din yan ng mga mag-aaral. It is very much important to emphasize their scores and how they landed those scores. At sa pamamagitan noon, malalaman nila. The children will know the strengths of their portfolio. So, nasa mga kahinaan ng bata, nasa ba ang kalakasan nila, malalaman nila yan kung ipapaliwanag mo sa mga mag-aaral itong mga bagay na ito na ginawa ng mga bata. So, that next time, mas i-improve pa nila at mas magiging maganda pa ang kanilang laman ng kanilang portfolio. Therefore, mga kaibigan, the teachers must be guided regarding the proper disclosure of scores. Hindi natapos ng ganun lang. Dapat naipaliwanag at nalaman ng mga mag-aaral kung ano na at kung bakit ganoon ang naging score ng kanilang mga assessment, kanilang evaluation, everything. Dapat alam po yan ng ating mga mag-aaral. Importante, lalo na mga guro. You have to have also your own portfolio of the scores, portfolio of all the achievements ng ating pong mga mag-aaral. At higit sa lahat, maipaliwanag sa kanila gaano ba
ang mga scores na kanilang nakuha. Gaano ba, or ano bang taas o bababa ng kanilang nakuha. And also explain them the strengths and the weaknesses so that next time, alam na nila ang kanilang gagawin. Yun lamang po mga kaibigan. Salamat sa panonood ng video ito. At sa mga susunod pa nating video, I do hope that you will support my video and also watch the things that I'm going to discuss here sapagkat kayo po ay tunay na matututo. So whatever happened in our life, in your life, each and every one of us, always remember, God is still in control. God bless everyone.